Sa mga sawa ng makipagsiksikan sa MRT, pwede na raw subukan ang panibagong alternatibo rito. Ang articulated bus na kayang magsakay ng 150 pasahero. Singhaba po yan ng 2 bus at kumpleto sa TV, aircon at CCTV. May report si Steve Dailisa. Araw-araw na kalbaryo na ng mga rider ng MRT3 ang pagpila sa tiket. Pila ulit sa pagsakay ng tren hanggang sa Malasardinas na siksikan makarating lang sa pupuntahan. Kaya ang articulated bus na tulad nito, inaasahang malaki ang may tutulong para mabawasan ng 10 to 15,000 na pasahero kada oras ng MRT3. Mula MRT North Avenue Station kasama ang mga opisyal ng DOTC, LTFRB, MRT at MMDA, umarangkada sa unang pagkakataon ng articulated bus. Sa habang 19 meters, katumbas ang 2 bus. Kaya nitong magsakay ng 150 katao, katumbas ng kapasidad ng isang bago ng MRT. May TV, may aircon, diswipe sensor ang 3 pinto. Nakaposisyon ng mga CCTV camera sa loob at labas ng bus. Hindi rin mahihirapan ng matatanda at may kapansanan dahil sa rampa na ibinababa para makasakay sila. Isa sa features nitong articulated bus yung pagkakaroon ng speed limiter. Sa ngayon nakaprograma ito sa hanggang 80 kilometers per hour. Kaya hindi pwedeng bumilis pa doon yung takbo ng driver. Ang kaso sa ngayon, nasa hanggang 5 kilometers per hour lamang ang takbo natin. Kung ikukumpara mo dyan sa dumadang MRT, ayan, naunahan na niya tayo. Kasi ang realidad, talagang mabigat na daloy na trapiko yung kinakailangan mong bunuin, lalo na pag dumaan ka sa EDSA ng rush hour. Ang biyahe ng MRT3 mula North Avenue hanggang Pasay inaabot lang ng 35 minutes. Pero ang articulated bus mula North Avenue na hihinto lang sa Buendia, Ayala at Taft sa Pasay, inabot ng halos 1.5 oras kahit patapos na ang rush hour nung bumiyahe ito. Hindi natin maikukumpara yung biyahe natin along the road with MRT, no? Kasi dun sa release ng tren, wala itong traffic. Wala itong kasabay na ibang tumatakbo dun sa release, mag-isa lang to. Kaya definitely, walang point of comparison with MRT. Sabi ng LTFRB, hindi ito kukumpetensya sa city buses. Ang single journey ticket ng MRT3 rin na nakakahalaga ng 15 pesos ang siya ring pambayad sa bus. Ang mga sasakay dito ay hindi mga pasahero ng mga city buses. Kaya nga lang, because of the situation during rush hour, ay dito muna sila. Pag-aaralan naman ng MMDA kung bibigyan ng special lane ng articulated bus, lalo't problema ang volume ng mga sasakyan sa EDSA. Kung kaya pa ba nating mag-dedicate ng isang EDSA, I don't think so. They will have to share the lanes with regular buses. Ang tanong, kagating kaya ng mga suki ng MRT3 ang articulated bus? Kasi ganun din dadaan din siya ng EDSA . Paano pag naging traffic yung dadaanan niya? Di magiging matraffic din. Nandin natin kung makakatulong siya. Bukan nyo? Sa ngayon, kung hindi, sanay na ako sa MRT eh. Sabi ng LTFRB, isang special permit ang ipagkakaloob nila sa articulated bus para magamit sa pasukan sa Hunyo. Target naman ng pamunuan ng MRT3 na magkaroon ng 30 articulated bus. Steve Dailisan, GMA News. Traffic na.